Ako si Benigno, isang mangyan mula sa bundok ng Mindoro. 3 dekada na akong nabubuhay sa mundo, ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang araw na iyon. Ang araw na nagbago ang aming buhay ng tuluyan. Maaga pa lang ay gising na ako. Nakaupo sa tabi ng aming kubo habang pinagmamasdan ang mga ulap na unti-unting kumikislap sa sikat ng araw. Si Esperanza, ang aking asawa, ay nakahiga pa rin sa aming banig. Ang kanyang tiyan ay malapit ng maging 9 na buwan. Ang kanyang mukha ay payapa sa pagkakatulog, ngunit nakikita ko ang pagod na dulot ng kanyang pagdadalang tao. Kuya Benigno, tawag sa akin ni Rosalinda, ang kapatid ko, mula sa labas ng kubo. Handa na ba kayong bumaba sa bayan? Tumayo ako at lumabas. Si Rosalinda ay nakatayo sa may hagdanan ng aming kubo, hawak ang isang maliit na supot na naglalaman ng mga damit at aming mga pangangailangan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Handa na, sagot ko. Pero sigurado ka bang kailangan nating bumaba ngayon? Malapit na ang oras ni Esperanza. Diyan nga ang dahilan kung bakit kailangan nating bumaba, kuya. Wala tayong midwife dito sa bundok. Kung may mangyaring hindi maganda kay Ate Esperanza o sa bata, wala tayong magagawa. Tama si Rosalinda. Kahit gaano namin kamahal ang aming tahimik na buhay sa bundok, may mga pagkakataong kailangan namin bumaba sa sibilisasyon. Lalo na ngayon na malapit ng manganak si Esperanza. Pumasok ako sa loob ng kubo at marahang ginising si Esperanza. Mahal, kailangan na nating bumaba sa bayan. Para sa iyo at sa aming anak. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagdidilat. Benigno, hindi ko alam kung kaya ko pang maglakad ng malayo. Hindi ka maglalakad, mahal. May jeep na naghihintay sa amin sa baba ng bundok. Kakayanin natin ito. Tinulungan ko siyang makatayo at nagbihis. Habang nagpre-prepara si Esperanza, lumabas ulit ako at nakipag-usap kay Rosalinda. Rosalinda, sigurado ka bang maaasahan natin ang driver na sinabi mo? Oo, kuya. Si Mang Tomas. Kilala ko na siya simula nung ako'y bata pa. Mabait na tao iyon at maaasahan. Ngunit may hindi magandang kutob akong nararamdaman. Parang may isang boses sa aking isipan na nagsasabing huwag kaming bumaba. Pero tingnan mo si Esperanza. Kailangan niya ng tulong ng mga eksperto. Nang makababa na kami sa bundok, nakita namin ang isang lumang jeep na naghihintay sa gilid ng daan. Ang driver ay isang matandang lalaki na may ngiting malawak sa mukha. Lumapit ito sa amin. Kayo pala si Benigno at Esperanza, sabi niya. Ako si Mang Tomas. Si Rosalinda ang nagsabi sa akin na kailangan ninyong bumaba ng bayan. Tumango ako. Salamat, Mang Tomas. Gaano katagal ang biyahe? Mga 2 oras lang kung walang traffic. Pero sumakay na kayo para makaalis na tayo. Tinulungan namin si Esperanza na makasakay sa jeep. Umupo siya sa may bintana habang ako naman ay umupo sa tabi niya. Si Rosalinda ay umupo sa harap namin. Habang nagsisimula ang jeep, nakatingin ako sa mga puno at bundok na unti-unting nagiging malayo. Ito na ang aming tahanan at hindi ko alam kung kailan pa namin ito makikita ulit. Benigno, bulong ni Esperanza sa akin. May nararamdaman akong kakaiba. Anong kakaiba, mahal? Parang may sumusubok na kumuha sa aming anak. Parang may mga mata na nakatingin sa amin. Tiningnan ko ang paligid. Walang kakaibang nakikita ko, maliban sa mga puno at kabundukan. Pero ramdam ko rin ang naiisip ni Esperanza. May kakaibang hangin na umiikot sa amin. Mga 30 minuto na kaming naglalakbay nang biglang tumigil ang jeep. Nakatingin ako kay Mang Tomas sa rearview mirror. Ano ang nangyari, Mang Tomas? Hindi ko alam. Bigla lang namatay ang makina. Bumaba siya ng jeep at binuksan ang hood. Nakikita namin siyang nag-aayos ng mga wire at nag-check ng engine. Mga 10 minuto siyang nag-aayos. Pasensya na kayo, sabi niya nang bumalik sa jeep. Try natin ulit. Pero hindi pa rin umandar ang jeep. Subukan man niyang i-start, hindi talaga umaandar. Mang Tomas, sabi ko, may serbisyo ba sa malapit na lugar? Meron. Mga 2 kilometro mula rito, may barangay na pwede nating puntahan. Barangay Kalumata. May mga mekaniko din doon. Walang choice. Kailangan namin bumaba ng jeep at lakarin ng 2 kilometro. Pero si Esperanza ay hindi makakakakya ng ganong kalayong lakad. Ako lang ang pupunta, sabi ko. Kayo na ang mag-antay dito. Hindi, kuya, sabi ni Rosalinda. Delikado ka mag-isa. Sama ako sa'yo. Paano si Esperanza? Nandito ako, sabi ni Mang Tomas. Ako ang mag-aantay kay Ginang Esperanza. Tumingin ako kay Esperanza.
Ang kanyang mukha ay putla na at nakikita kong nahihirapan na siya. Benigno, sabi niya ng mahina. Kailangan mo na akong dalhin sa ospital. Hindi ko na kaya. Wala na akong ibang choice. Kailangan namin silang dalhin sa Barangay Kalumata. Kahit hindi namin kilala ang lugar na yon. Ginawa namin ang lahat para maitawid si Esperanza sa 2 kilometrong lakad. Ako ang bumubuhat sa kanya habang si Rosalinda naman ay hawak ang aming mga gamit. Si Mang Tomas ay naglalakad sa aming likod, dala ang mga tools para sa jeep. Habang naglalakad, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng lugar. Walang mga ibon na tumutunog, walang mga insektong kumakalabog, parang patay na ang lahat sa paligid namin. Kuya, bulong ni Rosalinda sa akin. May naramdaman mo rin bang kakaiba? Tumango ako. Oo, parang may mga mata na nakatingin sa atin. Hindi lang iyon. Tingnan mo ang mga puno. Walang mga dahon na gumagalaw kahit may hangin. Totoo, kahit may hangin, nakatayo lang ang mga puno na parang mga estatwa. Walang buhay na makikita sa paligid. Nang makarating kami sa Barangay Kalumata, nakita namin ang isang malaking sign na nakasulat. Welcome to Barangay Kalumata, a peaceful community. Pero ang peaceful na sinasabi nila ay hindi ang peaceful na gusto namin. Ito ay isang lugar na tila walang buhay, walang mga bata na naglalaro, walang mga aso na tumatahol. Lahat ay katahimikan. Nakita namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa may tindahan. Lumapit ako sa kanya. Kumusta po tatay? Ako si Benigno. Nag-breakdown ng jeep namin at kailangan namin ng tulong. Tumingin siya sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa aming kaluluwa. Ngumiti siya at doon ko nakita ang kakaibang kulay ng kanyang mga ngipin, maitim na maitim, parang nasunog na uling. Ako si Mang Ricardo, sabi niya ng mabait na tinig. Tuloy kayo sa aming barangay. May lugar kayo dito. Napatingin ako kay Rosalinda. Nakita ko rin sa kanyang mukha ang pagkakagtaka sa kulay ng mga ngipin ni Mang Ricardo. Pero wala na kaming choice. Kailangan ni Esperanza ng tulong. Salamat po, sabi ko. Pero kailangan lang namin ng tulong para sa jeep namin. Huwag kayo mag-alala, sabi ni Mang Ricardo. Tutulong kami sa inyo. Pero muna, kailangan ninyong magpahinga. Nakikita ko ang inyong asawa na nahihirapan na. Totoo, si Esperanza ay hindi na makakakaya. Ang kanyang mukha ay sobrang putla na at nakikita kong lalabas na ang bata. Saan po kami pwedeng matulog? Tanong ko. May bahay ako na bakante. Pwede kayong manatili doon habang nire-repair namin ang jeep ninyo. Sumama kami kay Mang Ricardo. Habang naglalakad sa gitna ng barangay, napansin ko ang mga tao na nakatingin sa amin. Lahat sila ay nakangiti, pero ang kanilang mga ngipin ay maitim din tulad ni Mang Ricardo. May isang babae sa tindahan na tumingil sa pagbibilang ng mga paninda nang makita niya kami. Ngumiti rin siya at kitang-kita ko ang kanyang mga maitim na ngipin. Bagong dating, sabi niya kay Mang Ricardo. Oo, Rosa, sila si Benigno at Esperanza. Manatili muna sila rito. Ang babaeng tinatawag na Rosa ay tumango. Mabuti naman, matagal nang walang mga bisita dito sa barangay. Nakarating kami sa bahay na sinasabi ni Mang Ricardo. Isang simpleng bahay na may 2 kwarto, may kama at mga simpleng kasangkapan. Ito na ang bahay ninyo, sabi ni Mang Ricardo. Walang bayad. Ang importante ay makapagpahinga kayo. Salamat po talaga, sabi ko. Pero kailan ninyo kaya matatapos ang pag-aayos sa jeep namin? Mga 2 araw. Mahirap kasi ang problema ng makina. Pero huwag kayo mag-alala, gagawin namin ang lahat. Pumasok kami sa bahay. Agad kong inayos si Esperanza sa kama. Nakikita kong sobrang pagod na siya at ang kanyang mga mata ay parang nagiging malabo na. Benigno, sabi niya ng mahina. May hindi magandang nararamdaman ako sa lugar na ito. Bakit, mahal? Mabait naman si Mang Ricardo at mga tao dito. Hindi ko alam. Pero parang may mga tingin na nakabantay sa atin. At yung mga ngiti nila, hindi totoo. Nakita ko rin ang sinasabi niya. Ang mga ngiti ng mga tao dito ay parang sapilitan. Pero kailangan namin ng tulong. Kaya kailangan namin silang pagkatiwalaan. Magpahinga ka muna, mahal. Bukas makikipag-usap ako kay Mang Ricardo tungkol sa ospital. Benigno, sabi ni Rosalinda. Ako lang ang makikinig sa labas. Nakikita kong may mga tao pang nagsasalita. Lumabas si Rosalinda at ako naman ay naupo sa tabi ni Esperanza. Hawak ko ang kanyang kamay habang natutulog siya. Mga 30 minuto ang nakalipas nang bumalik si Rosalinda.
Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Kuya, bulong niya sa akin. Narinig ko ang pag-uusap nila. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng jeep. Ano ang narinig mo? Nagsasalita sila ng mga salitang hindi ko naintindihan, pero nabanggit nila ang mga salitang pagkain at mga mangyan. Naramdaman ko ang panginginig sa aking mga kamay. Ano ang ibig sabihin nila sa pagkain at mga mangyan? Rosalinda, sigurado ka ba sa narinig mo? Oo, kuya. At may nakita rin akong kakaiba sa mga mata nila. Parang hindi tao. Nang marinig ko ang sinabi ni Rosalinda, naramdaman ko ang takot na unti-unting pumasok sa aming puso. Pero si Esperanza ay kailangan ng tulong at wala na kaming ibang pupuntahan. Habang gumabi, narinig namin ang mga tunog mula sa labas. Mga tunog na hindi kami sanay marinig, mga ungol na parang mula sa mga hayop, mga kaluskos na parang may mga paa na naglalakad sa bubong. Kuya, bulong ni Rosalinda, natatakot ako. Ako rin, sagot ko. Pero kailangan nating mag-ingat, huwag tayong magpapakita ng takot. Sa gitna ng gabi, narinig namin ang isang babae na tumatawag sa amin mula sa labas. Mga mangyan, umalis na kayo rito. Bumangon ako at tumingin sa bintana. Nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aming bahay. Umalis na kayo rito bago pa kayo maging pagkain nila. Si Esperanza ay nagising sa ingay. Benigno, ano ang nangyayari? Walang nangyayari, mahal. Balik ka na sa pagtulog. Pero hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Ang babae sa labas ay patuloy na sumisigaw. Kung gaano kaitim ang mga ngipin nila, ganon din kaitim ang kanilang mga budhi. Umalis na kayo. Pagkatapos ng mga sigaw, narinig namin ang mga yabag na papalapit sa aming bahay. Sumulyap ako sa bintana at nakita ko si Mang Ricardo na may kasama pang mga lalaki na papalapit sa matandang babae. Aling Sonia, sabi ni Mang Ricardo sa babae, ano na naman ang ginagawa mo? Natatakot mo ang mga panauhin natin. Panauhin, sigaw ni Aling Sonia. Pagkain mo kamo, huwag mo akong niloloko, Ricardo. Umuwi ka na, Aling Sonia. Lasing ka na naman. Nakita ko na dinakip ni Mang Ricardo si Aling Sonia at pinilit na pauwiin. Pero bago sila tuluyang makalayo, tumingin si Aling Sonia sa aming bintana. Mga mangyan, sigaw niya. Pakinggan ninyo ako. Hindi kayo ligtas dito. Nang makalayo na sila, nagsalita si Rosalinda. Kuya, narinig mo ba ang sinabi niya? Narinig ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam, Rosalinda. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-ingat. Huwag tayong umalis ng bahay. Buong gabi, hindi kami nakatulog ng maayos. Patuloy kaming narinig ang mga tunog na hindi namin makilala. Mga ungol, mga kaluskos, mga yapak na parang mula sa mga malalaking hayop. Si Esperanza ay hindi rin nakatulog ng maayos. Patuloy siyang nagsasalita ng mga hindi ko maintindihan. Parang nananaginip siya, pero gising naman. Benigno, sabi niya sa gitna ng gabi. May mga mata na nakatingin sa amin. Maraming mga mata. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto, pero wala akong nakikitang mga mata. Pero ramdam ko rin ang sinasabi niya. Parang may mga nilalang na nakabantay sa amin. Nang magumaga, lumabas ako ng bahay para makipag-usap kay Mang Ricardo. Nakita ko siyang nakatayo sa may tindahan, kasama ang mga taong nakausap niya kagabi. Mang Ricardo, tawag ko sa kanya. Kumusta na ang jeep namin? Ngumiti siya. Ang parehong ngiti na nakita ko kahapon, kasama ang mga maitim na ngipin. Mahirap ang problema, Benigno. Mga 3 araw pa siguro bago matapos. 3 araw? Hindi ko inaasahan na magiging ganun katagal. Oo, pero huwag kang mag-alala. Libre lang kayong manatili dito. Ang importante ay maging komportable kayo. Habang nagsasalita si Mang Ricardo, naramdaman ko ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Lahat sila ay nakatingin sa akin na parang inaantay ang aking sagot. Sige po, sagot ko. Salamat sa inyong tulong. Bumalik ako sa bahay at nakita ko si Rosalinda na nag-aasikaso kay Esperanza. Ang mukha ni Esperanza ay mas pumuti pa kaysa kahapon. Kuya, sabi ni Rosalinda, sabi ni Ate Esperanza, may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang tiyan. Lumapit ako kay Esperanza at hinawakan ang kanyang noo. Mainit siya at ang kanyang pagkakainga ay hindi na normal. Esperanza, sabi ko, kailangan mo ng doktor.
Wala akong makitang doktor dito sa barangay, sabi ni Rosalinda. Lahat ng nakikita ko ay mga ordinaring tao lang. Lumabas ulit ako at naghanap ng isang tao na pwedeng magtanong. Nakita ko ang babaeng tinatawag na Rosa sa tindahan. Ate Rosa, tawag ko sa kanya. May doktor ba dito sa barangay? Ngumiti siya. Ang parehong ngiti na nakita ko sa lahat ng tao dito. Wala, sagot niya. Pero bakit? May problema ba? Yung asawa ko malapit ng manganak. Kailangan niya ng tulong. Ah, ganun ba? Ang kanyang ngiti ay nagiging mas malawak. Huwag kang mag-alala. Maraming mga babae dito na nakakaalam ng pagpapaanak. Talaga? Pwede bang tumulong sa amin? Siyempre, kapag oras na, tutulungan namin kayo. Salamat sa sagot ni Rosa, pero may kakaibang pakiramdam ako. Ang kanyang mga mata ay parang may nakikitang hindi ko nakikita. Bumalik ako sa bahay at nakita ko si Esperanza na nakapikit na. Si Rosalinda ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Kuya, bulong ni Rosalinda. Nagsasalita si Ate Esperanza kanina. Sabi niya, may mga boses na tumatawag sa kanya. Anong boses? Mga boses na nagsasabing sumama siya sa kanila. Nagsasabi rin na ang anak niya ay magiging espesyal. Naramdaman ko ang panginginig sa aking mga binti. Ano ang nangyayari sa lugar na ito? Bakit parang lahat ay nagiging kakaiba? Rosalinda, sabi ko, kailangan nating maghanap ng paraan para makaalis dito. Paano kuya? Sira ang jeep natin. At si Ate Esperanza ay hindi na makakakya ng malayong lakad. Totoo ang sinabi niya. Nakatrap kami sa lugar na ito at walang ibang choice kundi magtiwala sa mga tao dito. Pero habang tumutuloy ang araw, nagiging mas lalo kaming natatakot sa mga nangyayari sa Barangay Kalumata. Kinabukasan, mas lalo kaming naging alerto sa mga nangyayari sa paligid namin. Si Esperanza ay mas lalo pang humina at ang kanyang tiyan ay mas lalo pang lumaki. Nakikita kong malapit na talaga siyang manganak. Benigno, sabi niya sa akin habang nakahiga sa kama. Nananaginip ako ng mga kakaibang bagay. Anong nanaginip mo, mahal? May mga tao akong nakikita na nakasabit sa mga puno, mga dugo na tumutulo sa lupa, at may mga mata na nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Napakunot ang aking noo. Siguro dahil stressed ka lang, mahal. Huwag mo nang isipin ang mga panaginip na iyon. Pero hindi ko rin maalis sa isip ko ang mga panaginip na sinasabi ni Esperanza. Dahil ako rin ay nananaginip ng parehong mga bagay. Noong nakaraang gabi, nananaginip ako na naglalakad ako sa gitna ng barangay. Lahat ng mga bahay ay nakataklob ng dugo at may mga taong nakasabit sa mga puno na parang mga karning natutuyo. Ang mga mata nila ay nakabukas pa rin at nakatingin sa akin na parang humihingi ng tulong. Sa gitna ng panaginip na iyon, nakita ko si Aling Sonia na nakatayo sa gitna ng plaza. Tumawag siya sa akin. Benigno, hindi ka pa naniniwala sa mga sinasabi ko? Ano po ang dapat kong paniwalaan? Tanong ko sa kanya. Lahat ng mga tao dito ay hindi totoo. Mga nilalang sila na naghahanap ng pagkain at ang inyong anak, iyon ang kanilang target. Nagising ako sa panaginip na iyon ng pawisan at nanginginig. Tumingin ako kay Esperanza na natutulog pa rin sa tabi ko at nakita ko na ang kanyang tiyan ay kumilos na parang may buhay na nilalang sa loob. Umaga na nang magising si Rosalinda, nakita niya akong nakaupo sa may bintana, nakatingin sa labas. Kuya, hindi ka natulog? Tanong niya. Hindi ako makatulog, Rosalinda. Patuloy akong nananaginip ng mga kakaibang bagay. Ako rin kuya, nananaginip ako na kinakain tayo ng mga nilalang na may mga pangil. Tumingin kami sa isa't isa. Kapag pareho kaming nananaginip ng mga ganyang bagay, ibig sabihin ay hindi na ito simpleng panaginip. Rosalinda, bulong ko, kailangan nating alamin ang totoo tungkol sa lugar na ito. Paano natin magagawa iyon? Mag-observe tayo. Tingnan natin ang kilos ng mga tao dito. At baka makapag-usap natin si Aling Sonia ng pribado. Lumabas kami ng bahay at naglakad-lakad sa barangay. Napansin namin na lahat ng mga tao ay nakangiti sa amin. Pero ang kanilang mga mata ay hindi sumasama sa ngiti. Parang mga robot na nakascript na magngiti. Nakita namin si Rosa sa tindahan. Lumapit kami sa kanya. Good morning, Rosa, bati ko. Good morning din, Benigno. Sagot niya nang nakangiti. Kumusta na si Esperanza? Okay naman. Pero may tanong ako. Gaano nakatagal kayong nakatira dito sa barangay? Matagal na, sagot niya. Mga 10 taon na siguro. At si Mang Ricardo? Siya ang pinakmatagal na dito.
Siya ang naging leader ng barangay simula pa noong mga bata pa kami. Nakita ko sa mata ni Rosa ang isang spark ng hindi totoo. Parang may tinatagong lihim siya. Rosa, sabi ko, nakita namin si Aling Sonia kagabi. Ano ang problema niya? Bigla namang naging seryoso ang mukha ni Rosa. Ang kanyang ngiti ay nawala. Si Aling Sonia, may problema sa utak iyon. Lasing lagi at nagsasalita ng mga walang sense. Pero parang may sinasabi siyang totoo tungkol sa barangay ninyo. Anong totoo? Mas lalong naging seryoso si Rosa. Wala siyang sinasabing totoo. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Nakita ko sa mata ni Rosa ang galit. Hindi ito ang galit ng isang taong na-offend. Ito ay galit ng isang taong natukoy ang lihim. Sige Rosa, salamat sa info, sabi ko at umalis na kami. Habang pabalik sa bahay nagsalita si Rosalinda. Kuya, nakita mo ang reaksyon ni Rosa nang nabanggit mo si Aling Sonia. Nakita ko, parang ayaw niyang pag-usapan si Aling Sonia. At napansin mo rin ba na lahat ng tao dito ay may parehong kulay ng ngipin? Totoo. Lahat ng nakausap namin ay may maitim na ngipin. Hindi ito normal na dental problem. Parang may ibang dahilan. Pagkabalik namin sa bahay, nakita namin si Esperanza na gising na. Pero ang kanyang mukha ay mas payat kaysa kahapon. Mahal, sabi ko. Kumain ka na ba? Hindi ako makakain, Benigno. Nasusuka ako sa lahat ng pagkain. Pero kailangan mong kumain para sa inyong anak. Hindi ako sigurado kung ang nasa tiyan ko ay aming anak pa. Napatigil ako sa sinabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Kagabi, naramdaman ko na may kumikilos sa loob ng tiyan ko. Pero hindi ito normal na kilos ng bata. Parang may nilalang na gustong lumabas. Naramdaman ko ang takot na pumatak sa aming puso. Anong nangyayari kay Esperanza? Esperanza, sabi ni Rosalinda. Siguro dahil lang stressed ka. Normal lang iyan sa mga buntis. Pero nakita ko sa mata ni Esperanza na alam niyang hindi normal ang nangyayari sa kanya. Tanghali na nang marinig namin ang katok sa pinto. Binuksan ko ito at nakita ko si Mang Ricardo na may dalang pagkain. Dalhan ko kayo ng almusal, sabi niya nang nakangiti. Para kay Esperanza at sa inyo. Tumanggap ako ng pagkain pero napansin ko ang kakaibang amoy nito. Hindi ito normal na amoy ng pagkain. May halong amoy na parang laman na nabubulok. Salamat po, Mang Ricardo, sabi ko. Pero okay lang kami. May dala kaming pagkain. Ay, wag ganyan, sabi niya. At pumasok na sa bahay namin. Kailangan ninyong tikman ang specialty dito sa barangay. Walang choice. Kinuha niya ang pagkain at inilapag sa mesa. Nakita ko na may mga piraso ng laman na hindi ko makilala ang kulay at hugis. Ano po itong laman? Tanong ko. Specialty namin dito, laman ng mga hayop na nandito sa bundok. Tumingin ako kay Rosalinda. Nakita ko sa kanyang mata ang parehong takot na nararamdaman ko. Mang Ricardo, sabi ko, hindi pa handa si Esperanza kumain ng mabibigat na pagkain. Ay, pero para sa buntis ito, para lumaki ang baby. Lumapit si Mang Ricardo kay Esperanza at hinawakan ang kanyang tiyan. Nakita ko na napaigting si Esperanza sa haplos niya. Ang laki na ng baby, sabi ni Mang Ricardo. Siguro mga ilang araw na lang, lalabas na. Sana nga po, sagot ko. Kapag lalabas na ang baby, maraming tao dito sa barangay ang magiging masaya. Nakita ko ang kakaibang ngiti sa mukha ni Mang Ricardo habang sinasabi niya iyon. Hindi ito ngiti ng isang taong natutuwa sa bagong baby. Ito ay ngiti ng isang taong naghihintay ng pagkain. Nang umalis si Mang Ricardo, agad kong tinapon ang pagkain na dinala niya. Kuya, sabi ni Rosalinda, nakita mo ba ang ginawa niya kay Ate Esperanza? Nakita ko. Parang hinahaplos niya ang tiyan ni Esperanza para malaman kung luto na. Kuya, natatakot na ako. Parang hindi tayo ligtas dito. Ako rin, Rosalinda. Pero kailangan nating mag-isip ng paraan para makaalis dito. Hapon na nang marinig namin ang mga tunog mula sa labas. Mga tunog ng mga baboy na umiiyak at mga pato na nag-aaway. Pero kakaiba ang tunog, parang mga tao na gumagaya sa mga hayop. Sumulyap ako sa bintana at nakita ko ang mga tao ng barangay na nagsasaya sa may plaza. May mga bonfire sila at may mga nilalaga nilang hindi ko makilala. Rosalinda, tawag ko. Tingnan mo ito. Lumapit si Rosalinda sa bintana at nakita rin niya ang mga tao sa plaza. Kuya, ano ang ginagawa nila? Hindi ko alam, pero mukhang may ginagawa silang ritual. Habang pinagmamasdan namin sila, nakita namin si Mang Ricardo na nasa gitna ng grupo.
Hawak niya ang isang malaking kutsilyo at may sinasabing mga salita na hindi namin maintindihan. Benigno, tawag ni Esperanza mula sa kama. Lumapit ka rito. Lumapit ako kay Esperanza. Nakita ko na ang kanyang mga mata ay nakapikit pero nagsasalita siya. May nakikita akong mga tao sa labas, sabi niya. Nagsasaya sila dahil malapit nang lumabas ang aming anak. Esperanza, nakapikit ang mga mata mo. Paano mo nakikita ang mga tao sa labas? Hindi ko alam. Pero nakikita ko sila. At nakikita ko rin ang mga plano nila. Anong plano? Pagkakamatay natin, Benigno. Lahat tayo ay magiging pagkain nila. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa aming katawan. Kung totoo ang sinasabi ni Esperanza, ibig sabihin ay tama si Aling Sonia. Hindi kami ligtas dito. Esperanza, sabi ko, kailangan nating magtago. Hindi na ako makakagalaw, Benigno. Malapit nang lumabas ang bata. Totoo. Nakikita ko na ang mga kontraksyon na nangyayari sa katawan ni Esperanza. Malapit na talaga siyang manganak. Rosalinda, tawag ko. Bantayan mo si Esperanza. Ako ay lalabas para maghanap ng tulong. Kuya, delikado sa labas. Mas delikado kung dito lang tayo maghihintay. Kailangan nating maghanap ng paraan para makaalis dito. Lumabas ako ng bahay at naghanap ng ibang daan para makarating sa kabilang dulo ng barangay. Kailangan kong hanapin si Aling Sonia at alamin ang totoo tungkol sa lugar na ito. Nakita ko ang isang maliit na bahay sa dulo ng barangay na malayo sa mga ibang bahay. May ilaw na nakabukas sa loob, kaya nag-decide akong lumapit. Kumatok ako sa pinto. Hello? May tao ba dyan? Narinig ko ang mga yabag mula sa loob at pagkatapos ay nabukas ang pinto. Nakita ko si Aling Sonia na nakatingin sa akin. Ikaw pala, sabi niya. Pumasok ka na bago ka pa makita ng mga iyon. Pumasok ako sa kanyang bahay. Nakita ko na simple lang ang loob, may ilang upuan at isang mesa, pero ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga tao. Aling Sonia, sabi ko, kailangan kong malaman ang totoo tungkol sa barangay na ito. Bakit? Hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi ko? Nagsisimula na akong maniwala, pero kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Umupo si Aling Sonia sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Ang barangay na ito, simula niya, ay hindi ordinary na barangay. Lahat ng mga tao dito ay mga aswang. Napatigil ako sa sinabi niya. Aswang? Mga nilalang na akala ko ay katang-isip lang. Aswang? Tanong ko. Oo, mga nilalang na kumakain ng tao, lalo na ng mga bata at buntis na babae. Pero paano mo nalaman? Dahil ako rin ay mangyan tulad ninyo. Nakatira ako dito sa barangay na ito ng 10 taon. Nagtago at naghihintay ng pagkakataon na maghiganti. Maghiganti? Bakit? Tumayo si Aling Sonia at kinuha ang isang larawan mula sa mesa. Ipinakita niya sa akin ang larawan ng isang batang babae. Ito ang anak ko, si Maria. 10 taon na ang nakakaraan, dinala ko siya dito sa barangay dahil may sakit siya at kailangan namin ng tulong. Pero sa halip na tulungan nila kami, ginawa nilang pagkain ang anak ko. Nakita ko ang luha na tumutulo sa mata ni Aling Sonia. Nakita ko kung paano nila kinain ang aking anak. Nakita ko kung paano sila nagsaya habang ginagawa iyon. At mula noon, nagtago ako dito. Naghihintay ng pagkakataon na maghiganti. Bakit hindi ka umalis? Dahil gusto kong makita silang lahat na mamatay. Gusto kong makita ang hustisya para sa aking anak. Naramdaman ko ang takot at awa para kay Aling Sonia. Napakahirap sigurong mabuhay sa lugar na ito ng 10 taon. Nakikita ang mga taong pumatay sa anak mo. Aling Sonia, sabi ko, ano ang gagawin natin? Si Esperanza ay malapit ng manganak at kilala ko na ang plano nila. May paraan, sabi niya. Pero kailangan natin ng tulong ng isa pa. Sino? Si Rosa. Napakunot ang aking noo. Si Rosa? Pero aswang din siya. Hindi. Umiling si Aling Sonia. Si Rosa ay tulad ko, isang mangyan na nagtago sa barangay na ito. Nagkunwer siyang aswang para makapasok sa kanilang grupo. Hindi ko maakalang totoo ang sinasabi niya. Si Rosa na akala kong isa sa mga aswang ay mangyan din pala tulad namin. Paano mo nalaman? Nakausap ko na siya dati. Siya rin ay may pinaghihigantihan. Ang buong pamilya niya ay ginawang pagkain ng mga aswang na ito noong siya ay bata pa. Kung ganoon, bakit hindi pa kayo gumagawa ng aksyon? Dahil hinihintay namin ang tamang pagkakataon. At ngayon na kayo ay nandito, alam namin na ito na ang oras. Ano ang plano ninyo?
May panalangin sa wikang Mangyan na makakasira sa lahat ng aswang dito sa barangay. Pero kailangan ito basahin ng isang Mangyan na may purong dugo. Purong dugo? Isang Mangyan na hindi pa nahahalo ang dugo sa ibang lahi. At ikaw, Benigno, ay may purong dugo ng Mangyan. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na binibigay sa akin ni Aling Sonia. Ako ang susi para matapos ang mga aswang na ito. Ano ang kailangan kong gawin? Bukas, kapag nanganak na si Esperanza, doon sila gagawa ng malaking ritual para sa inyong anak. Doon namin kayo tutulugan. Si Rosa ay magbibigay sa iyo ng papel na may nakasulat na panalangin. Kapag binasa mo iyon, magkakaroon ng malaking kidlat na bababa mula sa langit at mamamatay lahat ng aswang dito. Paano kung hindi gumana? Gagana iyon, Benigno, dahil ikaw ay may purong dugo ng Mangyan at ang mga aswang ay takot sa kapangyarihan ng aming lahi. Tumayo ako para umalis. Sige, Aling Sonia, gagawin ko ang lahat para sa aming kaligtasan. Benigno, tawag niya sa akin bago ako tuluyang lumabas. Mag-ingat ka. Alam na nilang may nagsasalita sa iyo tungkol sa kanilang lihim. Bumalik ako sa bahay at nakita ko si Rosalinda na nag-aalaga kay Esperanza. Ang mukha ni Esperanza ay sobrang putla na at ang kanyang hininga ay hirap na hirap na. Kuya, sabi ni Rosalinda, nagsisimula na ang labor ni Ate Esperanza. Nakita ko na totoo nga ang sinasabi ni Rosalinda. Si Esperanza ay nasa unang UP na ng panganganak. Benigno, tawag ni Esperanza sa akin. Malapit na ang oras, pero natatakot ako sa mangyayari sa aming anak. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi ko habang hawak ang kanyang kamay. Protektahan natin ang aming anak. Pero sa loob ko ay alam kong bukas ay magiging pinakadelikadong araw ng aming buhay. Kailangan naming magtagumpay sa plano ni Aling Sonia o kamamatay namin lahat. Habang gumabi, narinig namin ang mga tunog na mas malakas kaysa kagabi. Mga ungol ng mga hayop, mga kaluskos sa bubong at mga boses na tumatawag sa pangalan ni Esperanza. Esperanza, naririnig namin ang mga boses. Lumabas ka na, handa na kaming tanggapin ang inyong anak. Nakita ko na nagsimula ng manginig si Esperanza sa takot. Benigno, bulong niya. Ayaw kong lumabas ang aming anak sa lugar na ito. Hindi ka lalabas, mahal, sabi ko. Dito ka lang sa loob ng bahay. Pero alam kong hindi magiging madali. Ang mga aswang sa labas ay naghihintay at alam ko na bukas ay gagawin nila ang lahat para makuha ang aming anak. Nanatili kaming gising buong gabi, naghahanda para sa pinakamahalagang laban ng aming buhay. Kinaumagahan, ang buong barangay Kalumata ay parang nagbago. May mga tao na naglalakad sa paligid na dala-dala ang mga kakaibang bagay, mga malaking kaldero, mga kutsilyo at mga rope na mukhang gagamitin para sa hindi magandang layunin. Si Esperanza ay mas lalo pang humina at nakikita kong hindi na niya kayang magtagal. Ang kanyang labor pains ay mas madalas na at alam kong ilang oras na lang ay lalabas na ang aming anak. Rosalinda, sabi ko, bantayan mo si Esperanza. Lalabas ako saglit para makausap si Rosa. Kuya, delikado sa labas ngayon. Kailangan ko siyang makausap. Kung hindi ko siya makakausap, hindi natin masisimula ang plano. Lumabas ako ng bahay at agad kong nakita ang pagkakaiba ng barangay. Lahat ng mga tao ay nakangiti sa akin, pero ang kanilang mga ngiti ay mas malawak at mas nakakatakot kaysa dati. Parang alam na nilang malapit na ang araw na mahinihintay nila. Naglakad ako patungo sa tindahan ni Rosa. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga paninda, pero nang makita niya ako, lumapit siya sa akin. Benigno, sabi niya nang mababa ang boses. Kailangan nating mag-usap. Oo, sagot ko. Nakausap ko na si Aling Sonia kagabi. Nagulat si Rosa sa sinabi ko. Nakausap mo na siya? Ano ang sinabi niya sa'yo? Sinabi niya na ikaw ay mangyan din tulad namin at na mga aswang ang lahat ng tao dito. Tumingin si Rosa sa paligid para makita kung may nakakakita sa amin. Nang nakita niyang walang nakakakita, nagsalita siya. Totoo ang lahat ng sinabi ni Aling Sonia, bulong niya. Ako ay nakatira dito ng 8 taon, nagtago at naghihintay ng pagkakataon na maghiganti sa mga pumatay sa pamilya ko. Paano mo nagawa na magtago dito ng ganong katagal? Ginawa kong itim ang mga ngipin ko para akalaing aswang din ako. Natuto rin akong gumaya sa kanilang mga kilos at salita, pero sa loob ko ay laging handang maghiganti. Nakita ko sa mata ni Rosa ang parehong galit na nakita ko kay Aling Sonia.
Dalawang babaeng mangyan na nabuhay sa gitna ng mga pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Rosa, sabi ko. Ano ang plano? Sabi ni Aling Sonia. May papel ka na may nakasulat na panalangin. Oo, sagot niya at kinuha ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang panalangin na nakasulat sa wikang mangyan. Kapag binasa mo ito, babagsak ang kidlat mula sa langit at mamamatay lahat ng aswang dito. Tinanggap ko ang papel. Nakita ko ang mga salitang nakasulat dito, mga salitang alam kong mangyan pero hindi ko pa nakita o naririnig dati. Kailan ko ito babasahin? Mamaya kapag gabi na, doon nila gagawin ang ritual para sa anak ninyo. Kapag nakita mo na lahat sila ay nasa isang lugar, doon mo babasahin ang panalangin. Paano kung hindi gumana? Gagana yon, Benigno. Ito ay ancient na panalangin ng mga mangyan na ginagamit laban sa mga aswang. Pero kailangan mo itong basahin ng may buong puso at pananalig. Bumalik ako sa bahay at nakita ko si Esperanza na mas lalo pang nahihirapan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pero patuloy siyang nagsasalita ng mga hindi ko maintindihan. Benigno, tawag ni Rosalinda. Nagsasalita si Ate Esperanza ng mga kakaibang bagay. Lumapit ako kay Esperanza at nakikinig sa kanyang mga sinasabi. May mga kamay na gustong makuha ang aming anak. Hindi ko sila hahayaang makuha ang aming anak. Esperanza, sabi ko habang hawak ang kanyang kamay. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Nagdilat siya ng mga mata at tumingin sa akin. Benigno, nakikita ko sila. Nakikita ko ang mga plano nila sa aming anak. Ano ang nakikita mo? Pagkakamatay natin lahat. Pero may nakikita rin akong pag-asa. May dalawang babae na tutulong sa atin. Si Aling Sonia at si Rosa? Oo, sila ang susi para sa aming kaligtasan. Tanghali na nang dumating si Mang Ricardo sa aming bahay. Kasama niya ang ilang lalaki na hindi ko nakita dati. Lahat sila ay nakangiti, pero ang kanilang mga ngiti ay mas nakakatakot kaysa dati. Benigno, sabi ni Mang Ricardo. Kumusta na si Esperanza? Okay naman po. Pero bakit kayo marami ngayon? Mga kababayan lang namin na gustong makita si Esperanza. Alam mo naman, excited kami sa pagdating ng bagong baby sa barangay. Lumapit sila kay Esperanza at nakita ko ang mga mata nila na nakatingin sa kanyang tiyan na parang nakatingin sa isang malaking pagkain. Ang laki na ng baby, sabi ng isa sa mga lalaki. Siguro mataba at masarap. Napatingin ako sa lalaking nagsalita. Ano ang ibig niyang sabihin sa masarap? Sige lang, sabi ni Mang Ricardo. Magpahinga kayo. Mamaya kapag gabi na may celebration kami para sa pagdating ng baby. Celebration? Tanong ko. Oo, traditional namin dito sa barangay na mag-celebrate kapag may bagong baby. Lahat ng tao sa barangay ay magsasama-sama. Nakita ko ang mga ngiti ng mga lalaki. Alam kong hindi ito ordinary na celebration na sinasabi nila. Sige po, sagot ko. Salamat sa inyong pag-visit. Nang umalis sila, agad kong sinabi kay Rosalinda ang plano. Rosalinda, mamaya ay gagawin na natin ang plano. Kapag nagsimula ang celebration nila, doon natin babasahin ang panalangin. Kuya, takot ako. Paano kung hindi gumana? Kailangan nating maniwala na gagana. Wala na tayong ibang choice. Hapon na nang magsimula ang contractions ni Esperanza. Mas madalas na ang kanyang labor pains at alam kong malapit na talaga siyang manganak. Benigno, sabi niya sa gitna ng contraction. Hindi ko na kayang magtagal. Lalabas na ang bata. Okay lang, mahal. Kasama mo kami dito. Pero habang naghihirap si Esperanza, nakikita ko sa labas ang mga tao na nagsisimula ng mag-gather sa plaza. May mga bonfire na nagsisimula ng maging malaki at may mga mesa na puno ng mga kutsilyo at iba pang kagamitan. Rosalinda, tawag ko. Tingnan mo sa labas. Lumapit si Rosalinda sa bintana at nakita ang mga tao sa plaza. Kuya, nagsisimula na ang celebration nila. Oo, at malapit na ring mangganak si Esperanza. Perfect timing para sa kanilang plano. Sa gabing iyon, habang si Esperanza ay nasa kalagitnaan ng panganganak, narinig namin ang mga tunog mula sa plaza na nagiging mas malakas. Mga sigaw, mga kanta na hindi namin maintindihan, at mga tunog na parang mga hayop na nag-aaway. Benigno, tawag ni Esperanza sa gitna ng contraction. Lumabas na ang bata. Tinulungan namin si Esperanza sa panganganak. At maya-maya, narinig namin ang iyak ng isang sanggol. Lalaki, sabi ni Rosalinda. Ang aming nephew ay lalaki. Nakita ko ang aming anak.
Isang normal na baby na umiiyak. Walang kakaibang makikita sa kanya. Isang ordinary na mangyan baby. Pero sa labas, narinig namin ang mga sigaw na nagiging mas malakas. May baby na! May baby na! Sigaw ng mga tao sa plaza. Nakita ko kay Esperanza na kahit pagod siya sa panganganak, takot pa rin ang makikita sa kanyang mga mata. Benigno, bulong niya. Protektahan mo ang aming anak. Protektahan ko kayo pareho, sagot ko. Maya-maya, narinig namin ang mga yabag na papalapit sa aming bahay. Maraming mga yabag na parang isang malaking grupo ng mga tao. Benigno, Esperanza, tawag ni Mang Ricardo mula sa labas. Lumabas na kayo, celebration time na. Hindi kami lalabas, sigaw ko. Pagod pa si Esperanza. Kailangan kayong lumabas para sa baby. Narinig namin ang mga tao na nagsisimula ng kumatok sa pinto. Hindi ordinary na katok, mga suntok na parang gustong sirain ang pinto. Rosalinda, bulong ko. Kumuha ka ng lahat ng matalas na bagay na makikita mo. Kailangan nating mag-defend. Pero bago pa namin magawa ang kahit ano, narinig namin ang boses ni Rosa mula sa labas. Tama na, sigaw niya. Hindi pa panahon. Natigil ang mga pagkakatok. Narinig namin ang pag-uusap ni Rosa at Mang Ricardo. Rosa, sabi ni Mang Ricardo, bakit hindi pa panahon? Nandito na ang baby. Kailangan munang magpahinga si Esperanza. Kapag hindi pa siya handa, hindi masarap ang laman. Nakikita ko sa bintana ang mga tao na nagsisimula ng umalis. Pero nakita ko rin si Rosa na lumapit sa aming bintana at nag-sign na maghintay lang kami. Mga 1 oras ang nakalipas bago totally nawala ang mga tao sa paligid ng aming bahay. Nang nakita kong ligtas na, binuksan ko ang pinto at nakita ko si Rosa na nakatayo sa labas. Rosa, tawag ko. Lumapit siya sa akin. Benigno, ready ka na ba? Ito na ang oras. Ready na ako. Pero si Esperanza at ang baby, dadalhin natin sila. Kailangan nating lahat magkasama para sa plano. Tinulungan namin si Esperanza na makatayo. Kahit pagod siya sa panganganak, nakakakaya niya pang maglakad ng konti. Esperanza, sabi ko, kailangan nating lumabas. Pero huwag kang mag-alala, protektado ka namin. Lumabas kami ng bahay at nakita namin si Aling Sonia na naghihintay sa amin sa daan. Handa na ba kayo? Tanong niya. Handa na, sagot ko. Benigno, sabi ni Aling Sonia. Nakuha mo na ba ang papel? Ipinakita ko sa kanya ang papel na binigay ni Rosa. Ito na, maganda. Pero bago natin gawin ang plano, kailangan mo munang malaman ang buong totoo tungkol sa mga aswang na ito. Ano pa ang hindi ko alam? Ang leader nila, si Mang Ricardo, ay hindi ordinary na aswang. Siya ay isang ancient na aswang na nabuhay na ng mahigit 100 taon. Kaya niya kontrolin ang lahat ng aswang dito sa barangay. Kung ganon, mas delikado siya. Oo. Pero kapag namatay siya, mamamatay rin lahat ng aswang na nasa ilalim niya. Nagsimula kaming maglakad patungo sa plaza. Nakita namin ang mga tao na nagsisimula ng mag-gather ulit. May mga bonfire na mas malaki pa kaysa kanina. At may mga mesa na puno ng mga kagamitan na alam kong hindi para sa ordinary na celebration. Aling Sonia, sabi ko, sigurado ba kayo sa plano na ito? Sigurado ako, Benigno. 10 taon akong naghintay para sa gabing ito. Hindi ako magkakamali. Nakarating kami sa plaza at nakita namin ang lahat ng tao sa barangay na nakatayo sa paligid ng isang malaking bonfire. Si Mang Ricardo ay nasa gitna, hawak ang isang malaking kutsilyo. Benigno! Esperanza! Sigaw niya nang makita niya kami. Hayan! Dumating na din kayo! Lumapit kami sa gitna ng plaza. Nakita ko ang mga mata ng lahat ng tao na nakatingin sa amin, lalo na sa baby na hawak ni Esperanza. Magandang gabi sa lahat, sabi ni Mang Ricardo. Ngayong gabi, may special celebration tayo para sa bagong dating na baby. Lahat ng mga tao ay nagsimula ng sumigaw ng kasiyahan. Pero ang kanilang mga sigaw ay hindi normal na sigaw ng kasiyahan. Mga sigaw na parang mga hayop na nag-aaway. Si Esperanza, patuloy ni Mang Ricardo, ay nagdala sa amin ng isang special na gift. Ang kanyang baby ay magiging food para sa lahat ng tao dito sa barangay. Naramdaman ko ang takot na pumatak sa aming puso. Ngayon lang nila directly sinabi ang kanilang plano. At hindi lang ang baby, dagdag ni Mang Ricardo. Pati na rin si Esperanza, si Benigno at si Rosalinda. Lahat kayo ay magiging aming pagkain ngayong gabi. Lahat ng mga tao ay nagsimula ng palakpakan at sumigaw.
Nakita ko ang kanilang mga mata na naging pula at ang kanilang mga ngipin na naging mas maitim pa. Benigno, bulong ni Aling Sonia sa akin. Ngayon na, basahin mo na ang panalangin. Kinuha ko ang papel at tiningin ang mga salitang nakasulat dito. Mga salitang hindi ko pa nakita dati, pero alam kong makakabasa ko dahil mangyan din ako. Nagsimula akong magbasa ng panalangin ng malakas. Manggad kang mangyan, protektahan ninyo kami sa mga nilalang ng kadiliman. Ipakita ninyo ang inyong kapangyarihan laban sa mga kumakain ng tao. Pabagsakin ninyo ang inyong kidlat para matapos ang lahat ng masama dito. Nang nagsimula akong magbasa, nakita ko ang mga mata ng lahat ng aswang na nagbago. Ang kanilang mga mukha ay naging takot at nagsimula silang umurong. Huwag ninyo siyang hayaang magpatuloy, sigaw ni Mang Ricardo. Pumatay kayo sa kanya ngayon, pero patuloy akong nagbasa ng panalangin. At habang binabasa ko, nagsimula akong maramdaman ang isang malaking kapangyarihan na dumadaloy sa aking katawan. Sa biglaan, nakita namin ang mga ulap sa kalangitan na nagsimula ng mag-gather. Mga maitim na ulap na puno ng kidlat. Manggad kang mangyan, pabagsakin ninyo ang inyong hustisya sa mga nilalang na ito. Nagtatapos na ako sa panalangin at sa exact na sandaling natapos ko, bumaba ang isang malaking kidlat mula sa kalangitan. Ang kidlat na iyon ay tumama kay Mang Ricardo at agad siyang nasunog at namatay. Pagkatapos, sunod-sunod na bumaba ang mga kidlat na tumama sa lahat ng aswang sa plaza. Isa-isa silang nasunog at namatay. Ang kanilang mga sigaw ay umaabot sa kalangitan, pero wala silang magawa. Ang kapangyarihan ng panalangin ay mas malakas sa kanilang kapangyarihan. Mga 10 minuto lang at lahat ng aswang sa barangay Kalumata ay patay na. Ang plaza ay puno ng mga abo at usok mula sa mga nasunog na katawan. Tapos na, sabi ni Aling Sonia. Naparusahan na nila ang pagkamatay ng aming mga anak. Tiningin ako kay Rosa. Salamat sa inyong tulong. Salamat din sa iyo, Benigno. Ikaw ang naging susi para matapos ang lahat ng ito. Pero habang nag-uusap kami, nakita namin na si Mang Ricardo ay hindi pa tuluyang patay. Kahit nasunog na ang buong katawan niya, gumagalaw pa rin siya at sumusubukang tumayo. Hindi pa tapos, sabi ni Aling Sonia. Kailangan nating tapusin siya ng tuluyan. Pero bago namin magawa ang kahit ano, namatay na rin si Mang Ricardo sa kanyang mga sugat. Ngayong patay na lahat ng aswang, safe na kaming umuwi sa aming bundok. Pero hindi pa tapos ang aming kwento. Kinaumagahan, nang lumiwanag na ang araw, nakita namin ang tunay na kalagayan ng Barangay Kalumata. Ang mga bahay na akala namin ay normal ay nagiging visible na ngayon ang tunay na kalagayan. Mga lumang, sira-sirang istruktura na parang matagal nang hindi ginagamit. Ang mga daan ay puno ng mga buto at labi ng mga hayop. At ang buong barangay ay may amoy ng pagkabulok. Salamat sa Diyos, sabi ni Esperanza habang yakap ang aming anak. Tapos na lahat. Pero hindi pa pala tapos ang lahat. Habang naglalakad kami pabalik sa lugar kung saan namin iniwan ang jeep, nakita namin na may isang tao pa na buhay sa barangay. Si Mang Tomas, ang driver ng jeep namin, ay nakaupo sa tabi ng sasakyan. Mang Tomas, tawag ko sa kanya. Buhay ka pa pala. Tumingin siya sa amin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Benigno, sabi niya nang nanginginig ang boses. Ano ang nangyari sa barangay? Bakit lahat ng tao ay nawala? Patay na silang lahat, Mang Tomas. Mga aswang sila. Nagulat si Mang Tomas sa sinabi ko. Aswang, hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Totoo, Mang Tomas. Nakita mo ba kung paano nila kaming tiningnan kahapon? Nakita mo ba ang kulay ng kanilang mga ngipin? Nagtaka si Mang Tomas. Ngayon mo lang nabanggit, totoo nga na may kakaiba sa kanila. Pero akala ko normal lang na tao sila. Mang Tomas, sabi ni Rosalinda. Kasabwat ka ba nila? Hindi! Mabilis na sagot ni Mang Tomas. Hindi ako kasabwat nila. Ginawa lang nilang regular driver si Mang Tomas para magdala ng mga tao dito sa barangay. Nakita ko sa mata ni Mang Tomas na nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya kasabwat ng mga aswang. Ginagamit lang siya nila. Sige, Mang Tomas, sabi ko. Hatid mo na kami pabalik sa bundok. Ayaw na naming manatili dito. Oo, sagot ni Mang Tomas. Ako rin ay ayaw na dito. Takot na ako sa lugar na ito. Sinakyaan namin ang jeep at nakita namin na gumagana na ulit ito. Ang problema sa makina ay nawala na, parang magic.
Kakaiba, sabi ni Mang Tomas. Kahapon ayaw umandar ng jeep. Ngayon, okay na ulit. Siguro ginawa ng mga aswang na masira ang jeep para hindi tayo makaalis, sabi ni Rosalinda. Habang naglalakbay pabalik sa bundok, nakausap namin si Mang Tomas tungkol sa mga nakaraang araw. Mang Tomas, tanong ko, ilang beses mo na kaming dinala dito sa barangay na ito? Ito lang ang unang beses, sagot niya. Pero sabi ni Mang Ricardo, marami na raw siyang mga passengers na dinala rito. Sabi niya, may mga turista raw na gustong makita ang peaceful na buhay sa barangay. Mga turista? Nagtaka ako sa sinabi niya. Oo, sabi niya, may mga pamilyang mangyan na dumadaan dito para humingi ng tulong. Tapos tumutulong daw sila. Ngayon ko naintindihan ang sistema ng mga aswang na iyon. Ginagamit nila si Mang Tomas para magdala ng mga mangyan sa kanilang barangay. Tapos ginagawa nilang pagkain. Mang Tomas, sabi ko, salamat na hindi mo kami dineliver talaga sa kanila. Hindi ko alam na mga aswang sila, sagot niya. Kung alam ko, hindi ko kayo dadalhin doon. Nakarating kami sa bundok ng ligtas. Nakita namin ang aming kubo na nakatayo pa rin sa taas ng bundok. Ang aming tahimik na buhay ay naghihintay sa amin. Benigno, sabi ni Esperanza habang hawak pa rin ang aming anak. Salamat sa ginawa mo para sa amin. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin bilang asawa at ama, sagot ko. Pero sa loob ko ay alam kong hindi ko ginawa mag-isa ang lahat. Si Aling Sonia at si Rosa ang tunay na mga hero sa nangyaring iyon. Sila ang mga babae na nag-sacrifice ng mahabang panahon para makamit ang hustisya. Kuya, sabi ni Rosalinda, ano kaya ang nangyari kay Aling Sonia at kay Rosa? Siguro umuwi na rin sila sa kanilang mga tahanan, sagot ko. O kaya ay naghanap ng bagong lugar para magsimula ng bagong buhay. Mga ilang linggo ang nakalipas at nagsimula na kaming bumalik sa normal na pamumuhay. Si Esperanza ay naging healthy ulit pagkatapos ng panganganak at ang aming anak ay lumalaki ng maayos. Pero may mga gabi na naaalala ko pa rin ang mga nangyari sa barangay Kalumata. Naalala ko ang mga mata ng mga aswang, ang mga sigaw nila habang nasusunog, at ang takot na naramdaman namin sa mga araw na iyon. Benigno, sabi ni Esperanza sa isang gabi habang natutulog na ang aming anak. Nananaginip ka pa rin ba tungkol sa mga nangyari sa barangay? Minsan, sagot ko. Pero hindi na ito mga bangungot, mga panaginip ng pasasalamat na buhay pa tayo. Ako rin, sabi niya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa tapos ang mga pagsubok na darating sa aming buhay. Isang araw, habang nagtatrabaho ako sa bukid, nakita ko ang isang jeep na paakyat sa bundok. Hindi ito si Mang Tomas, iba ang driver. Lumapit ang jeep sa aming kubo at nakita ko ang tatlong lalaking bumaba. Lahat sila ay may mga uniform na parang mga pulis o mga government official. Good morning, bati ng isa sa kanila. Kayo ba si Benigno at Esperanza? Oo, sagot ko. Bakit po? May problema ba? Wala namang problema, sabi niya. Pero may mga tanong lang kami tungkol sa barangay Kalumata. Naramdaman ko ang takot na bumalik sa aming puso. Ano ang alam nila tungkol sa barangay Kalumata? Ano po ang tungkol sa barangay Kalumata? Tanong ko. Nabalitaan namin na kayo ay nandoon mga ilang araw na nakakaraan. Pero ngayon, ang buong barangay ay nawala na. Walang mga tao, walang mga bahay. Parang nasunog lahat. Nasunog? Nagpanggap akong nagtataka. Hindi po namin alam ang tungkol doon. Sabi ng driver na si Mang Tomas, kayo ang huling mga pasahero niya na dinala doon. Tapos pagkabalik niya kinaumagahan, nawala na lahat. Nakita ko kay Esperanza at Rosalinda ang takot sa kanilang mga mata. Pero kailangan namin maging matatag. Totoo po na nandoon kami, sabi ko. Pero umalis kami bago maggabi. May nakita namin na mga sunog sa malayo, pero hindi namin alam kung ano iyon. May nakita ba kayong mga tao sa barangay na may kakaibang kilos? Wala po, normal lang silang mga tao. Si Mang Ricardo ang naging leader nila at mabait naman sila sa amin. Si Mang Ricardo? Nakita ko sa mata ng official na nakilala niya ang pangalan. Nakita ninyo si Mang Ricardo? Oo po. Bakit po? Kilala ninyo siya? Si Mang Ricardo ay wanted criminal na hinahanap namin ng mahabang panahon. Accused siya sa maraming cases ng missing persons sa mga barangay sa Mindoro. Ngayon ko naintindihan. Si Mang Ricardo ay kilalang kriminal na at ang mga government officials
ay matagal nang nag-iimbestiga sa kanya. Pero patay na po si Mang Ricardo, sabi ko. Namatay siya sa sunog. Paano ninyo nalaman na namatay siya? Tanong ng opisyal. Nakita namin ang mga nasunog na katawan sa plaza bago kami umalis. Nag-usap ang mga opisyal sa sarili nilang wika. Hindi ko naintindihan ang sinabi nila, pero nakita ko sa kanilang mga mata na may hinala pa rin sila. Sige, sabi ng leader nila. Salamat sa information, pero kung may maalala pa kayong detalye tungkol sa mga nangyari doon, please report ninyo sa amin. Umalis na ang mga officials, pero alam kong hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Benigno, sabi ni Esperanza nang makalayo na ang mga officials. Takot ako, paano kung bumalik sila? Huwag kang mag-alala, sagot ko. Wala silang mapapatunayan laban sa atin. At lahat ng ginawa natin ay para sa aming kaligtasan. Pero sa loob ko ay alam kong kailangan naming maging careful. Ang mga officials ay magiging suspicious kung may mga inconsistency sa aming mga kwento. Mga ilang araw ang nakalipas at bumalik nga ang mga officials. Pero ngayon, may kasama silang mga eksperto na naghahanap ng mga ebidensya. Kailangan namin kayo samahan sa Barangay Kalumata, sabi ng leader nila. Para makita ninyo kung totoo ang mga sinabi ninyo. Wala kaming choice kundi sumama sa kanila. Pero habang naglalakbay, nagpray ako na hindi nila makita ang mga ebidensya ng ginawa namin. Nang makarating kami sa lugar ng Barangay Kalumata, nakita namin na totoo nga na nawala na lahat. Walang mga bahay, walang mga tao, walang mga daan. Parang hindi naman nagkakaroon ng barangay sa lugar na iyon. Kakaiba, sabi ng isa sa mga eksperto. Parang natural disaster ang nangyari dito. Pero walang report ng earthquake o wildfire sa area na ito, sabi ng isa pa. Naglakad-lakad kami sa lugar at nakita ko ang plaza kung saan nangyari ang ritual. Pero wala nang trace ng mga nangyari doon. Parang kinuha ng lupa ang lahat ng mga abo at ebidensya. Benigno, tawag sa akin ng leader ng mga officials. Saan ninyo nakita si Mang Ricardo? Itinuro ko ang lugar kung saan nakita namin si Mang Ricardo. Doon po sa may gitna ng plaza. Pero walang plaza dito, sabi ng eksperto. Lahat ng makikita natin ay mga puno at damo. Totoo, ang lugar na iyon ay bumalik sa natural na estado nito. Parang hindi naman nagkakaroon ng civilization doon. Baka nagkamali lang kami sa lugar, sabi ko. Madilim kasi noong gabing iyon. Siguro nga, sabi ng leader. Pero kakaiba talaga ang nangyari dito. Mga ilang oras kaming nag-investigate sa lugar, pero wala silang nakitang ebidensya ng mga aswang o ng mga nangyari doon. Ang lahat ay bumalik na sa kalikasan. Sige, sabi ng leader. Uwi na tayo, walang makikita dito. Bumalik kami sa bundok at ngayon ay mas confident na ako na hindi na kami aabalahin pa ng mga officials. Pero may isang bagay pa na naaalala ko sa mga nangyaring iyon. Bago kami umalis ng Barangay Kalumata, nakita ko si Aling Sonia na nakatayo sa may dulo ng plaza. Aling Sonia, tawag ko sa kanya. Lumapit siya sa amin. Benigno, salamat sa ginawa ninyo. Nakamit na namin ang hustisya para sa mga anak namin. Ano ang gagawin ninyo ngayon? Tanong ko. Kami ni Rosa ay magsisimula ng bagong buhay. Magtatatag kami ng isang komunidad para sa mga mangyan na nawalan ng pamilya dahil sa mga aswang. Magandang idea iyon, sabi ko. Benigno, sabi ni Aling Sonia. Huwag mong kakalimutan ang nangyari dito. Marami pang mga lugar sa Pilipinas na may mga aswang na gumagaya sa mga normal na tao. Kailangan mo ng vigilant. Hindi ko kakalimutan, sagot ko. At ang inyong anak, dagdag niya habang tumingin sa baby na hawak ni Esperanza. Siya ay may espesyal na kapangyarihan. Nakita ko iyon habang binabasa mo ang panalangin. Kailangan ninyong alagaan siya ng mabuti. Espesyal na kapangyarihan, tanong ni Esperanza. Oo, ang mga anak na ipinanganak sa mga ganitong lugar ay nakakakuha ng mga espiritual na kapangyarihan. Kapag lumaki siya, magiging protektor siya ng mga mangyan laban sa mga evil na nilalang. Nakita ko kay Esperanza ang takot at pag-asa na nagsama sa kanyang mga mata. Ang aming anak ay magiging special, pero ibig sabihin ay mas delikado rin ang kanyang buhay. Alagaan ninyo siya, sabi ni Aling Sonia, at turuan ninyo siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa mabuti. Pagkatapos ng usapang iyon, umalis na si Aling Sonia at si Rosa. Hindi ko na sila nakita ulit, pero alam kong nagpatuloy sila sa kanilang misyon na protektahan ang mga mangyan. Ngayon, habang naging tahimik ulit ang aming buhay sa bundok,
Nagsisimula kong turuan ang aming anak tungkol sa kanyang heritage bilang mangyan. Turuan ko siyang maging matatag at brave para kapag dumating ang panahon na kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kapwa, handa siya. Ang Barangay Kalumata ay naging bahagi ng aming nakaraan, pero ang mga aral na natutunan namin doon ay magiging bahagi ng aming future. Ang kahalagahan ng pamilya, ang kapangyarihan ng faith, at ang tapang na lumaban sa evil, lahat ng ito ay mga bagay na hindi namin malilimutan. 3 taon na ang nakakalipas mula sa mga nangyari sa Barangay Kalumata. Ang aming anak na si Miguel ay lumalaki na ng maayos, pero kahit masaya na ang aming buhay sa bundok, hindi pa rin namin malilimutan ang mga pangyayari sa lugar na iyon. Si Esperanza ay naging mas matatag pagkatapos ng mga nangyayari. Nagtuturo siya ng mga tradisyonal na mangyan na crafts sa mga kababaihan sa aming komunidad. Si Rosalinda naman ay naging teacher ng mga bata. Tinuturuan nila kung paano basahin at sumulat. Ako naman ay naging leader ng aming barangay sa bundok. Ang mga karanasan namin sa Barangay Kalumata ay naging dahilan para maging mas alert ako sa mga panganib na pwedeng dumating sa aming komunidad. Pero sa kabila ng tahimik na buhay, may mga araw na nakikita ko si Miguel na may mga kakaibang gawi. Minsan, nakikita ko siyang kausap ang mga halaman na parang nakakaintindi siya sa kanila. May mga pagkakataon din na nakikita ko siyang nakatingin sa kalangitan na parang may nakikita siyang hindi namin makita. Benigno, sabi ni Esperanza sa isang gabi. Napapansin mo ba ang mga ginagawa ni Miguel? Napapansin ko, sagot ko. Siguro totoo ang sinabi ni Aling Sonia na may special na kapangyarihan si Miguel. Takot ako, sabi ni Esperanza. Paano kung may mga taong maghahanap sa kanya dahil sa kapangyarihan niyang iyon? Protektahan natin siya, sagot ko. Pero kailangan din natin siyang turuan kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Isang araw, habang naglalaro si Miguel sa labas ng aming kubo, nakita ko siyang nakikipag-usap sa isang matandang babae na hindi ko kilala. Lumapit ako sa kanila para tingnan kung sino ang babae. Miguel, tawag ko sa anak ko. Sino yang kausap mo? Tumingin si Miguel sa akin. Siya si Lola Sonia, Papa. Tinuturuan niya ako ng mga prayers. Nagtaka ako. Si Lola Sonia? Hindi naman namin kilala ang sino mang Sonia sa bundok. Miguel, sabi ko, walang tao dyan. Sino ba talaga ang kausap mo? Nandito si Lola Sonia, Papa. Sabi niya, kailangan ko matuto ng mga special na prayers para maprotektahan natin ang mga tao. Naramdaman ko ang kilabot sa aking balat. Si Miguel ay nakikita si Aling Sonia kahit patay na siya. Miguel, sabi ko ng malambing. Anak, halika dito sa Papa. Lumapit si Miguel sa akin. Papa, bakit hindi mo nakikita si Lola Sonia? Siguro dahil hindi ako may special na kapangyarihan tulad mo, sagot ko. Pero kung nakikita mo siya, siguro may gusto siyang sabihin sa iyo. Sabi niya, maraming masasamang nilalang napapalapit dito sa bundok. Kailangan daw namin mag-prepare. Naramdaman ko ang takot na bumalik sa aming puso. Kung totoo ang sinasabi ni Miguel, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang aming mga pagsubok. Kinabukasan, nag-decide akong bumaba sa bayan para makakuha ng mga balita. Gusto kong malaman kung may mga nangyayaring kakaiba sa mga kalapit na lugar. Nakarating ako sa town center at nakita ko ang maraming tao na nag-uusap tungkol sa mga recent na nangyayari. Kuya, tawag ko sa isang lalaki na kilala ko. Ano ang mga balita dito sa bayan? Ay, Benigno, sagot niya. May mga kakaibang nangyayari sa mga kalapit na barangay. May mga taong nawawala at may mga reports ng mga kakaibang nilalang na nakikita sa gabi. Anong klaseng nilalang? Tanong ko. Sabi nila, may mga tao na may mahahabang pangil at maitim na mata. Pumupunta sila sa mga tahanan tuwing gabi at kinukuha ang mga bata. Naramdaman ko ang familyar na takot. Mga aswang ulit? Hindi pa ba natatapos ang mga ito? Saan nangyayari ang mga ito? Tanong ko. Sa mga barangay na malapit sa gubat. Sabi ng mga tao, dumadami sila simula noong mga nakaraang buwan. Bumalik ako sa bundok nang may mabigat na pag-aalala sa dibdib. Kwento ko kay Esperanza at Rosalinda ang mga narinig ko sa bayan. Benigno, sabi ni Esperanza. Paano kung totoo ang sinabi ni Miguel? Paano kung papalapit nga sila dito? Kailangan nating mag-prepare, sagot ko. Kailangan natin turuan ang buong komunidad kung paano mag-defend laban sa mga aswang. Simula noon,
Nagsimula akong magturo sa mga lalaki sa aming komunidad kung paano gumamit ng mga tradisyonal na sandata. Ginawa din namin ang mga protection charm gamit ang mga halaman at prayers na natutunan ko mula sa mga ninuno. Pero ang pinaka-importante, tinuturuan ko si Miguel kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Araw-araw, nagpa-practice kami ng mga prayers at mga rituals na makakatulong sa kanya. Miguel, sabi ko sa isang training session, kapag nakita mo ang mga masasamang nilalang, ano ang gagawin mo? Magdadasal ako ng protection prayer, Papa. Tapos tatawag ako sa mga spirits ng mga ninuno natin para tumulong. Magaling anak, pero tandaan mo, gamitin mo lang ang power mo kapag talagang kailangan. Huwag mong ipapakita sa lahat na may special ka. Opo, Papa. Mga 2 linggo ang nakalipas at nagsimula na naming marinig ang mga reports na mas lalapit pa sa aming lugar. May mga barangay na mas malapit sa amin na nag-report ng mga missing persons. Isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng aming kubo. Hindi ito normal na yabag ng mga tao. Mas mabigat at may kasamang mga ungol. Esperanza, gising ko sa asawa ko. May narinig ka? Narinig ko, bulong niya. Ano kaya iyon? Tumayo ako at tumingin sa bintana. Nakita ko ang mga anino ng mga nilalang na naglalakad sa paligid ng aming kubo. Hindi sila tao, mas matangkad at may mga hugis na hindi normal. Rosalinda, tawag ko sa kapatid ko. Gising ka ba? Gising ako, kuya, sagot niya mula sa kabilang kwarto. May nakikita rin ako sa labas. Miguel, tawag ko sa anak ko. Miguel, gising ka? Pero nang tiningnan ko si Miguel, nakita ko siyang nakaupo na sa kanyang kama, nakatingin sa labas ng bintana. Papa, sabi niya nang mahina, nandito na sila. Sino, anak? Yung mga masasamang nilalang na sinabi ni Lola Sonia. Marami sila, Papa, at hinahanap nila ako. Naramdaman ko ang takot na pumatak sa aming puso. Hinahanap nila si Miguel? Bakit? Miguel, sabi ko, bakit ka nila hinahanap? Sabi ni Lola Sonia, alam nila na may special power ako. Gusto nilang kunin ako para gamitin ang power ko sa masasamang bagay. Naintindihan ko na ngayon, ang mga aswang ay nabalitaan na may bata sa bundok na may special na kapangyarihan at gusto nilang gamitin si Miguel para sa kanilang mga evil na plano. Esperanza, sabi ko, kunin mo ang emergency bag natin. Kailangan nating lumipat sa safe place. Isaan tayo pupunta? Tanong ni Esperanza. Sa kuweba sa likod ng bundok. Doon tayo maghihintay hanggang sa matapos ang mga nilalang na ito. Pero bago pa namin magawa ang plano, narinig namin ang malakas na katok sa pinto. Buksan ninyo ang pinto! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Alam namin na nandyan kayo! Hindi kami sumagot. Nanatili kaming tahimik at nag-hope na umalis na sila. Benigno, Esperanza, Rosalinda! Patuloy na sigaw ng mga boses. Alam namin ang mga nangyari sa barangay Kalumata. Alam namin na kayo ang pumatay sa mga kasama namin. Ngayon ko nareal na ang mga aswang na ito ay mga kasamahan ng mga aswang sa barangay Kalumata. Nabalitaan nila ang mga nangyari doon at ngayon ay naghahiganti sila. Ibigay ninyo sa amin ang bata, sigaw nila. Kapag hindi ninyo ibinigay, papatayin namin kayong lahat. Papa, bulong ni Miguel. Kailangan ba nilang makuha ako? Hindi, anak, sagot ko. Hindi ka namin ibibigay sa kanila. Protektahan ka namin. Pero alam kong hindi namin kaya na lumaban sa kanila ng diretsyo. Marami sila at mas malakas pa sila sa mga normal na tao. Miguel, sabi ko, alam mo ba kung paano mo magagamit ang power mo para maprotektahan tayo? Alam ko, Papa. Pero sabi ni Lola Sonia, delikado daw kapag ginagamit ko ang power ko nang wala siyang guidance. Nasaan si Lola Sonia ngayon? Nandito siya, Papa. Sabi niya, ready na daw siyang tumulong sa atin. Sa biglaan, naramdaman ko ang malaking kapangyarihan na pumasok sa aming kubo. Parang may bagong energy na dumating at nakita ko si Miguel na nagsimula ng magbago ang kanyang mga mata. Miguel, sabi ko, ano ang nangyayari sa iyo? Si Lola Sonia po, Papa. Pumasok na siya sa katawan ko para matulungan tayo. Ngayon, ang boses ni Miguel ay hindi na boses ng isang 3 taong gulang na bata. Mas matanda ang tunog at mas authoritative. Benigno, sabi ni Miguel gamit ang boses ni Aling Sonia. Handa ka na ba para sa huling laban? Handa ako, sagot ko. Ano ang gagawin natin? Magtutulungan tayo para tapusin ang mga aswang na ito. Pero this time, mas delikado ang laban dahil mas marami sila at mas prepared. Sa labas,
Nagsimula ng pakasin ng mga aswang ang pinto ng aming kubo. Nakita ko ang mga pinto na nagsisimula ng maging sira. Esperanza, Rosalinda, tawag ko sa kanila. Magdasal kayo. Magdasal ng malakas. Miguel, sabi ko sa anak ko na possessed na ni Aling Sonia. Ano ang gagawin natin? May special prayer tayo na gagawin. Pero this time, mas powerful dahil kasama mo ang spirit ko at ang power ni Miguel. Sa sandaling iyon, tuluyang nabuk ang pinto ng aming kubo at pumasok ang mga aswang. Nakita ko ang kanilang mga mukha. Mas nakakatakot pa sa mga nakita namin sa barangay Kalumata. Ang kanilang mga mata ay pula na pula at ang kanilang mga pangil ay matatalas at mahahaba. Nandyan kayo! Sigaw ng leader nila. Ibigay ninyo sa amin ang bata! Hindi! Sigaw ko. Hindi namin ibibigay sa inyo ang aming anak. Kung ganyan, sabi ng leader, papatayin namin kayong lahat. Pero bago pa nila magawa ang kahit ano, nagsimula ng magdasal si Miguel gamit ang boses ni Aling Sonia. Manggad kang mangyan, protektahan ninyo ang pamilyang ito. Ipakita ninyo sa mga nilalang ng kadiliman na hindi ninyo hahayaang masaktan ang mga anak ninyo. Habang nagdadasal si Miguel, nagsimula kong maramdaman ang parehong kapangyarihan na naramdaman ko sa barangay Kalumata. Pero ngayon, mas powerful pa ang feeling. Nakita ko ang mga aswang na nagsimula ng maging takot. Ang kanilang mga mata ay nagsimula ng mag-iba ng kulay at ang kanilang mga katawan ay nagsimula ng manginig. Ano ang ginagawa ninyo? Sigaw ng leader ng mga aswang. Tinutupad namin ang hustisya ng mga mangyan. Sagot ni Miguel gamit ang boses ni Aling Sonia. At tulad ng nangyari sa barangay Kalumata, nagsimula ng bumagsak ang mga kidlat mula sa kalangitan. Pero ngayon, mas maraming kidlat at mas powerful. Isa-isa, tinamaan ng kidlat ang mga aswang sa aming kubo. Ang kanilang mga sigaw ay umaabot sa kalangitan, pero hindi sila makakatakas sa kapangyarihan ng mga ninuno namin. Mga 10 silang aswang at lahat sila ay namatay sa mga kidlat na bumaba sa aming kubo. Nang matapos ang lahat, bumalik si Miguel sa kanyang normal na estado. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal at ang kanyang boses ay naging boses ulit ng 3 taong gulang na bata. Papa, sabi niya ng mahina. Tapos na ba? Tapos na anak, sagot ko habang yakap siya. Tapos na ang lahat. Pero alam kong hindi pa ito ang huli. Marami pang mga aswang sa buong Pilipinas at si Miguel ay may responsibilidad na protektahan ang mga mangyan laban sa kanila. Pero sa ngayon, ligtas na kami. At ang aming pamilya ay mas nagiging matatag dahil sa mga pagsubok na ito. 10 taon na ang nakalipas mula sa huling pag-atake ng mga aswang sa aming bundok. Si Miguel ay 13 years old na ngayon at fully developed na ang kanyang mga espiritual na kapangyarihan. Hindi na siya nakikipag-usap kay Aling Sonia, pero natuto na siyang gamitin ang kanyang gift ng mag-isa. Ang aming buhay sa bundok ay naging mas peaceful, pero hindi ko malilimutan ang mga aral na natutunan namin sa mga nakaraang taon. Ang kahalagahan ng family, ang power ng faith, at ang courage na makipaglaban sa evil. Lahat ng ito ay naging parte ng aming everyday life. Si Esperanza ay naging midwife sa aming komunidad. Tumutulong sa mga kababaihan na manganak ng ligtas. Ang kanyang mga karanasan sa barangay Kalumata ay naging wisdom na ginagamit niya para protektahan ang mga mother at baby sa aming lugar. Si Rosalinda naman ay nag-asawa na rin. Ang kanyang asawa ay isang mabait na lalaking mangyan na galing sa kabilang bundok. May 2 na silang anak at pareho naming tinuturuan ng mga protection prayers na natutunan namin. Ako naman ay naging recognized leader, hindi lang sa aming barangay, pero sa buong mangyan community sa Mindoro. Ang mga karanasan namin ay naging foundation para sa isang organization na tumutulong sa mga mangyan na naging victims ng supernatural attacks. Papa, sabi ni Miguel sa isang umaga, may nakikita akong vision tungkol sa ibang lugar sa Pilipinas. Anong vision, anak? Tanong ko. May mga lugar sa Luzon at Visayas na may mga aswang din. At may mga pamilyang katulad natin na nangangailangan ng tulong. Alam kong darating ang araw na kailangan ni Miguel na umalis sa bundok para tulungan ang ibang mga tao. Ang kanyang gift ay hindi lang para sa aming pamilya, para sa buong bansa. Miguel,
sabi ko. Handa ka na ba para sa responsibility na iyon? Handa na ako, Papa. Pero gusto kong kasama kayo sa journey na iyon. Kasama mo kami palagi, anak, kahit saan ka man pumunta. Nag-decide kaming bumaba sa bayan para magplano ng susunod naming mga hakbang. Kailangan naming makipag-coordinate sa mga government officials at religious leaders para sa mas organized na approach sa problem ng mga aswang sa Pilipinas. Sa town hall, nakamit namin ang provincial governor at ang bishop ng diocese. Kwento namin sa kanila ang mga karanasan namin at ang mga capabilities ni Miguel. Mr. Benigno, sabi ng governor, kung totoo ang sinasabi ninyo, malaking tulong ito sa aming fight against organized crime sa mga rural areas. Totoo po ang lahat ng sinasabi namin, sagot ko. At handa kaming tumulong sa government para maprotektahan ang mga innocent na tao. Miguel, sabi ng bishop, ang gift mo ay blessing from God. Kailangan mo itong gamitin para sa ikabubuti ng maraming tao. Opo, Father, sagot ni Miguel. Gagamitin ko ang gift ko para protektahan ang mga walang makakapag-defend sa sarili nila. Naging simula iyon ng aming new mission. Nagtayo kami ng organization na tinatawag naming Mangyan Protectors. Isang group na composed ng mga mangyan na may spiritual gifts at mga allies na tumutulong sa amin. Ang unang case namin ay sa Bataan kung saan may reports ng mga missing children sa isang remote na barangay. Travel kami doon kasama ang isang team ng government agents at religious workers. Nang makarating kami sa lugar, nakita namin ang familiar pattern. Isang peaceful na barangay na may mga residents na sobrang friendly. Pero may mga kakaibang signs na nag-i-indicate ng presence ng mga aswang. Papa, bulong ni Miguel sa akin. Same pattern sa barangay Kalumata. Pero mas organized sila dito. Mas organized? Tanong ko. Oo, may leader sila na mas powerful pa kay Mang Ricardo. At may mga allies sila sa ibang mga supernatural beings. Ginawa namin ang parehong strategy na ginawa namin sa barangay Kalumata, pero mas careful at mas prepared. Nakamit namin ang mga lokal na tao na suspicious sa mga nangyayari at nakuha namin ang kanilang cooperation. Miguel, sabi ko sa gabi bago namin ginawa ang operation, sure ka ba sa gagawin natin? Sure ako, Papa. Pero this time, hindi ko na kailangan ng help ni Lola Sonia. Kaya ko na mag-isa. Ginamit ni Miguel ang kanyang powers para i-expose ang mga aswang sa barangay. At tulad ng inaasahan namin, marami silang mga kasabwat na hindi namin inakala. Ang operation ay successful at nasave namin ang mga missing children. Ang mga aswang ay namatay sa power ni Miguel at ang barangay ay naging safe ulit. Salamat sa inyo, sabi ng mayor ng town. Hindi namin inakala na may mga ganyang nilalang sa aming lugar. Marami pang mga lugar sa Pilipinas na may ganitong problema, sagot ko. Kaya kailangan ng cooperation ng lahat para masolusyonan ito. Bumalik kami sa Mindoro pagkatapos ng successful operation sa Bataan. Pero alam naming ito pa lang ang simula ng aming mas malaking misyon. Benigno, sabi ni Esperanza sa isang gabi. Masaya ako na ginagamit ninyo ang mga gifts ninyo para tumulong sa iba. Pero natatakot din ako sa mga dangers na pwedeng harapin ninyo. Natatakot din ako, mahal, sagot ko. Pero alam kong ito ang calling namin. Ito ang dahilan kung bakit binigyan ng powers si Miguel. Papa, sabi ni Miguel, hindi kayo dapat mag-worry. Protektado tayo ng mga spirits ng mga ninuno natin at marami tayong allies na tutulong sa amin. Totoo ang sinabi ni Miguel. Sa mga susunod na taon, lumalaki ang aming organization. May mga mangyan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas na sumasali sa amin at may mga non-mangyan din na naniniwala sa misyon namin. Naging kilala kami sa buong bansa bilang mga protector laban sa mga supernatural threats. Ang government ay naging official partner namin at ang church ay naging spiritual guide namin. Pero ang pinaka-importante, ang aming pamilya ay nanatiling close at united. Kahit gaano pa kalaki ang mga responsibility na hawak namin, ang love at support namin sa isa't isa ay hindi nagbabago. Miguel, sabi ko sa kanya sa kanyang 18th birthday, proud ako sa naging lalaki mo. Hindi ka lang naging malakas sa powers mo, pero naging mabait at wise ka rin. Salamat, Papa, sagot niya. Lahat ng natutunan ko ay galing sa inyo at kay Mama. Ngayon si Miguel ay leader na ng Mangyan Protectors. Ako naman ay naging advisor kasama si Esperanza at Rosalinda. Ang aming mga anak at pamangkin ay tinuturuan din namin ng mga protection methods
para sa future na kailangan din nilang maging protector. Ang Barangay Kalumata ay nanatiling empty lot hanggang ngayon. Pero binago na namin ang pangalan nito sa Sanctuary of the Ancestors, isang lugar kung saan pumupunta ang mga mangyan para mag-pray at humingi ng guidance sa mga spirits ng mga ninuno. Ang aral na natutunan ko sa mga nangyaring iyon ay simple pero powerful. Laging manalig sa Diyos sa mga oras ng pangangailangan. Ang faith, ang family, at ang courage ay sapat na para makamit ang victory laban sa kahit anong evil. At ngayon, habang nagsusulat ako ng aming kwento, nakikita ko si Miguel na nagtutrain ng mga bagong members ng Mangyan Protectors. Ang legacy na nagsimula sa aming experience sa Barangay Kalumata ay patuloy na nagpapatuloy sa susunod na generation. Salamat sa pakikinig sa aming kwento. Kung nagustuhan ninyo ang story ni Benigno at ng kanyang pamilya, please like at subscribe para sa mas maraming amazing stories. Share din ninyo sa comments ang inyong thoughts tungkol sa mga supernatural experiences ninyo.